So ayun, may love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. So eto na nga. Ngayon ninyo sabihin na talagang malinis ang mga Duterte pala. So ngayon mga kababayan, mga loyalista, mga didishet, pakinggan yung mabuti ang vlog kong ito. Paalala lang po sa inyong lahat. Kapag ayaw nyo pong marinig ang vlog na to, mag-skip na po kayo, maghanap na po kayo ng ibang video. Pero kung gusto nyong marinig ang video na ito patungkol nga sa Pogo sa Davao, Davao may Pogo operations, so huli ka balbon. So ngayon, bakit nga ba nakapasok ang Pogo sa Davao? Sino ang nasa likod at paano nangyari na ang Pogo ni Alice Go napadpad sa Davao? Yeah. Kung naalala ninyo kamakailan, merong kumakalat na picture na kasama ni Digong, si Alice Go, si Paildon, jowa ni Bato de la Rosa, at saka yung iba pang mga personalities no, doon sa bahay ni Digong. So hindi ba yun yung possibility na pagbisita nila Alice Go ng jowa ni Bato de la Rosa, ni Paildon sa bahay ni Duterte? Hindi ba yun yung meeting nila kung paano itayo ang Pogo sa Davao? So ito po ang nagpapatunay mga kababayan. Mga didishet, mga didilis na bobo tangang supporter ng mga Duterte na hanggang ngayon kumakain pa rin ng tae ni Duterte. Ngayon nyo po sabihin na fake news po tayo. Ito po according po dito, reporter po ng GMA News ito. Mismo po, ito pong nangyari kasi ito, meron silang nire-raid na isang Malaysian national na pinersa daw na magtrabaho sa Davao City. Kumbaga parang kinidnap, no? Tapos pinapatrabaho. Ngayon itong ang pangalan dito Ruby Lim. Lim, hindi Rubilin ha, na teacher ni Alice Go. Ruby Lim. Yung Ruby Lim na yon, yun yung nagbigay sa kapulisan sa Davao na manghingi siya ng tulong para i-rescue siya. Kasi pinilit daw siyang patrabahuin, binubugbog kapag hindi gumagalaw. Parang may mga ganong senaryo. Ngunit nagulat ang Davao City Police. Hindi po ito kasali sa Davao Police officers na nagdodroga ha. Nagulat sila na si Ruby Lim lang, yung Malaysia National i-rescue nila. Nagulat sila napakaraming Chinese at yung building na tinirhan ni Ruby Lim. Pogo Hub pala sa Davao. So ito po yung video Araw mga kapuso, dito tayo ngayon sa National Bureau of Investigation Region 11. So yung sa likod ko, ito yung mga Chinese, no? Ito yung mga Chinese na nadakip ng ating mga ahente ng NBI 11. So 60 individuals arrested this morning sa Panabo City, Davao del Norte. At 59 dyan, mga Chinese. Isa yung Filipina. Galing siyang Manila. Inaresto sila. Nako, narinig nyo? 60 ka-individual, 59 Chinese national. So anong ginawa ba ng mga Chinese national dyan sa Panabo? So pag sinabi natin Panabo, Davao City, lugar po ni Kibulo yan, na kung saan nandyan din po si Digong. Orang, ngayon ano na naman sabihin ng mga didilis nito? Magpakatanga na naman sila, magpakabobo na naman, magpakabulag, pipi, bingi. Tapos sasabihin na naman nila, Duterte kami, magaling ang mga Duterte, magtago ng sikreto nilang kababalaghan. Eto na ha, 59 or 60 individual, isa Pinay na from Malaysia. Pero Malaysia national siya pero Pinay. Half Pinay tapos half Malaysian pero nakabi siya sa Malaysia. So ngayon, nagulat nga ang NBI at mga kapulisan habang nire-raid nila at ni-rescue itong half Pinay half Malaysia national na bakit maraming Chinese doon na undocumented. At ano ang ano ang nangyari na bakit may mga Chinese doon sa naturang building na yon? At yung building na yon na nirescuehan walang permit, hindi rehistrado. So bakit nakapasok dyan ang 59 Chinese national?
Patuloy natin. Kasi nagtatrabaho sila sa Pogo. May nadiskubring Pogo sa Panabo City. To be exact, Barangay Manay. Ayan ha. Narinig nyo. Klarong-klaro. Anong sabi ni Digong niya noon? Walang Pogo sa Davao. Never tayong nagpapasok ng Pogo sa Davao. Pero bakit sa balita ngayon? Ano na naman ang reaction dito? Bakit ito yung vlogger ng mga DDS si Banat Bay? Bakit hindi ito kinontent ni Banat Bay? Banat Bay, I challenge you. I-content mo ang issue na to. Bakit kapag dihado at para sa mga Duterte ang issue at alam mong pabagsak sa mga Duterte, hindi mo kinukontent? Di ba? Ngayon sasabihin ninyo, fake news ako. GMA News po ito. Nakita nyo naman po, may video. Kapag video or issue patungkol sa mga Duterte na ikakabagsak ng mga Duterte, mga DDS or DD shit vlogger, never yung narinig yan. Akala ko ba, sabi ni Digong, wala akong alam sa Pogo. Walang Pogo sa Davao. Walang mangyayaring ganyan. Ano to, sa Panabo mismo, sa lugar mo mismo, Digong, poki ng ina mo kang hayop ka. Panabo City, Davao del Norte. According kay Agent Eliliano, ang spokesperson ng NBI 11, na yung Pogo doon sa Panabo City ay nag-ooperate for 4 months pa lamang. So, bago pa. So, ang Pogo sa Davao nag-ooperate ng 4 months. Sino nga ba ang nasa likod nito? Paano nakapasok ito sa Davao? Sino ang mayor sa Davao? Sino ang hari-hari sa Davao? Di ba mga Duterte? Bakit nagkaroon ng ganitong pangyayari sa Davao kung hindi ito inaprubahan ng mga opisyalis dyan? Hindi ka naman makapagpapatayo ng building dyan kung hindi ka kukuha ng permit at tatanungin ka naman para saan yung building na yan. Napaka-imposible naman magtatayo ang isang Chinese national ng building na hindi ka naman karapat-dapat na mga foreigner magtatayo ng business sa ating bansa kung hindi inaaprubahan or hindi nagbigay ng padulas. Sa madaling salita, yung mga nakataling pera, parang sa Bureau of Customs, di ba? Parang sa LTO, di ba? May maraming ganyan, mga kotong. Hindi yan mapatayo yung building na yan. At hindi makapasok dyan yung 59 Chinese national kung walang pinapalusot yan at walang binayaran dyan sa Davao. Sila, may isang Malaysian na nakatakas na hindi nadakip during the operation. They received information from the central office. According to NBI, na sa labas ng Pogo ay hindi mo talagang aakalaing Pogo kasi raw warehouse lang siya. Nasa 1.5 hectares yung... Diba? Hindi mo akalaing Pogo kasi warehouse lang siya. 1 hektarya mahigit, 1.5 hectares. So paano natayo yung ganyan kalaking gusali? 1.5 hectares ang tinayuan. Kung walang alam ang mga opisyalis dyan, sino ba ang mga namumuno dyan? Duterte. Akala ko ba ang Davao malinis? Akala ko ba ang Davao magaling mamuno ang mga buwakan ng inang mga detae dyan, mga boysit na Duterte. Yeah? Mga kawatan, mga kriminal, mga adik, mga lasinggero, nalilit sa duty kasi nagsisurfing ang mayor. Diba? Yung congressman at asawa ng vice president sangkot sa illegal smuggling ng droga. My God. Pagpatuloy natin yung video. Lawak ng Pogo Hub. Pero pagpasok, andun yung may mga kwarto-kwarto intended for the Pogo workers. May mga na-confiscate na mga computers dun sa loob. At mga passport nito mga Chinese, mga Chinese cigarettes at iba pang ebidensya. So abangan nyo ang karagdagang detalye. This is John D. Esteban para sa GMA Integrated News at GMA Regional TV. So klarong-klaro nyo naman po. GMA Integrated News at GMA Regional TV Mindanao. So, Davao may Pogo operations. So, holy kabalbon, sino ang nasa likod nito? Napaka-imposible naman ang mga Nograles ang naglagay ng Pogo dyan.
anong power ng mga Nograles? Wala pa naman sila sa politics, wala pa naman sila sa pwesto. Duterte lang naman ang nasa pwesto. So napaka-imposible naman na hindi alam ni Digong yan, taga Davao si Digong. Pagdating sa pasikatan, Duterte. Pagdating sa krimen, wala nang alam ang mga Duterte. Ano yon? Bulag pipibingi na naman ng mga DDS? My God. O mga buwakan ng ina nyo, mga DDS. Ngayon nyo sabihin malinis sa mga Duterte. Diyos ko, mayroon pa kayong Vice President na sinungaling. Nagnakaw na ng pera ng kaba ng bayan. Tapos ibigay pa dun sa mga alias na Piatos, Nova, Uishi. Ano ba? Sinong inuuto niyo? Sinong ginawa niyong gago? Mga sarili niyo lang. Palibasa, buti na lang hindi kami mga DDS. Kasi kung kami mga DDS, kami yung tanga na naniniwala sa kasinungalingan ni Sara Duterte at ni Rodrigo Rua Duterteng bangag. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.